Unti-unti na ngang umangat ang mga Pinoy bowlers natin overseas. Halimbawa na lamang si Terdy Ravena. Sa ilang taon ni Terdy Ravena sa Japan ay may lap pa rin sa kanya ang pagiging top team sa Japan B-League. Well, ngayong season ay naging maganda nga ang pag-improve ng kanilang team. Sa katunayan ay pangatlo nga sila ngayon sa standing. Bukod kay Ravena ay umangat din ang team ni Bobby Ray Parks Jr. Habang sina Matthew Wright at Dwight Ramos ay hirap pa rin ang kanilang team na umangat sa playoffs. Hindi naman ibig sabihin na mahina sila, kinulang lang sila ng kasama upang iangat ang kanilang team. Even sa KBL ay nakuha nga ni Ethan Alvano ang MVP award habang naging role player na rin sa kanyang team sa SG Bilangel. Pero kung improvement lang ang pag-uusapan ay hindi natin may pagkaila na tila nag-improve na ng husto ang ating kababayan na si Kai Sotto. Tamang-tama ang team na napuntahan ni Kai dahil na-activate nito ang NBA potential ni Kai Sotto. Huling nasilayan ang magandang laro ni Kai noon pang nasa TSF pa lamang ito. Minsan masasabi talaga natin na sistema ang naging problema kung bakit hindi masyado nag-improve ang isang player. Sa Yokohama kasi ay bukod sa nabigyan ng magandang minuto si Kai Sotto, ay maganda rin ang mga assist ng kanyang kakampi, lalo na kay Yuki Kawamura. Bukod pa dito ay mas nag-improve na rin ang kanyang galaw sa ilalim. Kung dati ay madali lang itong matulak, ngayon ay hirap na itong matulak sa ilalim. Magandang impact kay Kai Sotto ang pagdagdag nito ng timbang. Minsan nga tig-tatlo na ang bantay ni Kai Sotto sa ilalim. Well, hindi nga mapigilan ni Kai Sotto na mag-react sa mga bumabatiko sa kanya. Ayon sa kanyang Instagram post ay sinabi nito na meron siyang purpose bago ang opinion ng iba. Malaking sampal to sa bumabatikos kay Kai Sotto. Payo ko lang kay Kai, just focus lang sa pangarap at hayaan lang ang mga taong walang magawa sa buhay. Hindi na bago yan sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng umangat dahil maraming magagalit. Samantala, kumita nga ng mahigit 7.3 million US dollars ang KBL sa 23-24 season. Ang ibig sabihin ay umangat ang kita ng KBL dahil nadagdagan ng 36% ang mga nanonood ng live. Naging history pa nga ito para sa kanila. Patunay lamang ito na malaki na ang ambag ng mga Pinoy bowlers natin sa KBL. Dahil dito ay marami mga teams na naghahanap ng mga Pinoy players ngayon.